Nagsimula ang pelikula sa pagsasalaysay tungkol sa isang mangkukulam mula sa panahon ng Puritan, kung saan ang mangkukulam na ito ay dinala sa dagat at nilunod sa madilim na gabi. Sinasabing ang kanyang mga anak ay kinuha sa kanya at ayon sa hula ay muli siyang babangon upang kunin ang mga anak ng iba. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang babae na nagngangalang Sarah na natagpuan sa dagat kasama ang bangkang naglalayag at iniligtas ng Coast Guard. Si Sarah, kasama ang kanyang dalawang anak na babae, ay inilagay sa kustodiya ng pulisya kung saan isinailalim siya sa interogasyon ni Detective Clarkson. Nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, nagtanong si Sarah tungkol sa kanilang kalagayan at tiniyak ni Clarkson na ligtas sila. Hinikayat ni Clarkson si Sarah na ipaliwanag ang mga pangyayari noong araw na iyon. Tumugon si Sarah sa pagsasabi na ang kasamaan ay nangangailangan ng pisikal na anyo upang manirahan at sa kanilang kaso, ang anyo na iyon ay ang bangka. Gayunpaman, nahihirapan siyang tanggapin ng buo ang nangyari sa loob ng bangka. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, hinimok siya ni Clarkson na ibahagi ang kanyang kwento na nagudyok kay Sarah na isalaysay ang mga pangyayari. Pagkatapos, nag-flashback ang eksena sa 4 na buwan nang matuklasan ng Coast Guard ang luma at inabandonang bangka na pinangalan ng Mary. Ang isang tripulante na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Merlin ay nag-imbestiga sa bangka at habang tumitingin sa loob, nakarinig sila ng ingay na nagmumula sa cabin. Pagbukas nila ng pinto, bigla silang inatake ng kung anong sumulpot mula sa loob. Si David, na asawa ni Sarah, ay nagtatrabaho bilang helmsman para sa tourist ferry. Bumisita siya sa boatyard kasama ang kanyang kaibigan na si Mike kung saan isusubasta ang bangka. Napansin ni David ang isang partikular na bangka na tinatawag na Mary at agad niya itong nagustuhan, kaya kusa siyang nagpasya na bilhin ang bangka. Matapos bilhin ang bangka, inanyayahan ni David ang kanyang asawang si Sarah at ang kanilang dalawang anak na babae, sina Lindsay at Mary, na puntahan ang kanilang bagong bangka. Ipinahayag ni Sarah ang hindi pagsang-ayon sa kanyang desisyon, ngunit ipinaliwanag ni David na gusto niyang magkaroon ng bangka upang hindi niya kailanganin magtrabaho sa buong buhay niya. Naisip niyang baguhin ang bangka para sa mga paglalakbay ng pamilya. Bilang tugon, iginiit ni Sarah na ang pagbabago sa bangka ay mangangailangan ng malaking pamumuhunan sa pananalapi. Nang maglaon, nagpahayag ng pagsisisi si David kay Sarah, inamin na dapat ay kinonsulta niya ito bago nagpas siyang bumili ng bangka. Nahihirapan siyang ipaliwanag ang malakas na udyok na naramdaman niyang bilhin ang bangka noong una niyang nakita ito. Sa huli, pumayag si Sarah sa mga plano ni David na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Nang sumunod na araw, nagtulungan ng pamilya upang ayusin ang bangka na nakatanggap ng tulong mula kay Tommy, na nobyo ni Lindsay. Ipinagdiwang nila ang matagumpay na pagkumpleto sa pagsasaayos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tradisyonal na seremonya ng paglulunsad kung saan binasag nila ang bote ng alak sa ibabaw ng bangka. Habang lumalapit ang gabi, ibinalita ni David ang kanilang plano na tumulak patungong Bermuda kinaumagahan. Gayunpaman, ang dating amo ni David, si Jay, ay sinubukang pigilan siya mula sa paglalakbay na nagbabala sa kanya na ang Bermuda ay hindi ligtas na destinasyon. Ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin tungkol sa bangka na nagmumungkahi na tila pinagmumultuhan ito at binanggit na kakaunti ang nalalaman tungkol sa dating may-ari na misteryosong nawala sa dagat. Sa kabila ng mga babala ni Jay, nagpasya si David na balewalain ang kanyang payo. Nang maglaon, habang kumukuha ng litrato ang pamilya sa harap ng bangka, nakita ni Tommy ang biglaang pagkislap ng liwanag na nagmumula rito. Bagamat nakaramdam siya ng bahagyang takot, pinili niyang iwaksi ito. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Sarah si Mary, nagulat siya sa kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Maingat siyang lumapit sa bintana at nasilayan ng isang figura na may kakaibang pagkakahawig kay Mary. Gayunpaman, pagdating ng umaga, napagtanto ni Sarah na isa lamang itong panaginip at hindi batay sa katotohanan. Kinabukasan, nagsimula ang pamilya sa kanilang paglalakbay patungong Bermuda at habang naglalayag sila, nagsimula silang gumugol ng oras na magkakasama. Habang lumilipas ang araw, nilapitan ni Lindsay si Sarah upang talakayin ang kanilang mga plano sa hapunan at binanggit rin ang babala ni Jay tungkol sa paglalakbay. Pinanatag ni Sarah si Lindsay, ipinagwalang bahala ang alalahanin ni Jay at sinabing dahil ito sa kanyang pagkalasing. Kinumbinsi niya si Lindsay na hindi totoo ang babala ni Jay at sila ay ganap na ligtas. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, tiningnan ni Sarah si Mary at nagulat nang makita ang kanyang silid na puno ng maraming mga drawing.
Kabilang sa mga drawing, napansin ni Sarah ang kakaibang larawan ng isang babae na nakakuha ng kanyang atensyon. Nang maglaon ng gabing iyon, si David ay nagkaroon ng nakakagambala at nakakabagabag na panaginip tungkol sa isang babae na biglang gumising sa kanya mula sa pagtulog. Habang sinusubukang iwaksi ni David ang nararamdaman na takot mula sa kanyang panaginip, napansin niya na ang bangka ay nagsimulang lumihis ng landas. Umakyat siya sa deck upang mag-imbestiga at nakita si Tommy na nakatayo doon, mukhang nagbabadya ng kapahamakan. Tinanong ni David si Tommy kung bakit itinaas ang anchor, at tumugon si Tommy ng hindi malinaw, sinabing gusto ng babae na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa isang nakakagulat na pangyayari, biglang naging agresibo si Tommy at inatake si David. Gayunpaman, nagawa ni David na ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake. Sa resulta ng insidenteng ito, nagpasya si David na kailangang dalhin si Tommy sa mental institution sa Abaco Islands. Nagkasundo sina David at Sarah na panatilihing lihim ang nakakagambalang kaganapang ito mula sa iba pang miyembro ng pamilya na humantong sa lumalaking tensyon at pagkabalisa sa kanilang relasyon ni Lindsay. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Detective Clarkson si Sarah tungkol sa koneksyon niya kay Mike. Nanindigan si Sarah na hindi siya naging malapit sa kanya, ipinaliwanag na parang nakababatang kapatid siya ni David. Lumilitaw na nagdududa si Clarkson sa kanyang paliwanag at ipinaalam sa kanya na magpapatuloy ang kanilang talakayan pagkatapos ng pahinga. Binalaan niya si Sarah na kung gusto niyang makita muli ang kanyang mga anak, dapat siyang magbigay ng kapanipaniwalang paliwanag para sa mga pangyayari. Pagkaalis ni Clarkson, matamang tumitig si Sarah sa camera. Bumalik sa flashback sa bangka, nakita ni Sarah ang isang bata na dumaan at sa una, naisip na ito ay si Mary. Habang papalapit siya sa cabin, napansin niya ang mga basang bakas ng paa patungo sa maliit na aparador. Nagtataka, binuksan niya ang aparador, ngunit hindi inaasahang may nagtulak sa kanya sa loob at malakas na isinara ang pinto. Sa pagsindi ng posporo para sa liwanag, saglit niyang natanaw ang isang babae, ngunit sa sandaling iyon, binuksan ni David ang pinto. Dinala ni David si Sarah upang suriin ang mga bata, tiniyak sa kanya na natutulog sila sa nakalipas na oras, at iminungkahi na ang kanyang karanasan ay panaginip lamang. Kinaumagahan, habang nagse-set up ng internet device, tinanong ni Mary si Lindsay tungkol sa marka sa kanyang leeg. Ipinagwalang bahala ni Lindsay ang tanong at nagsimulang mag-text sa kasintahan na si Tommy. Biglang nakaramdam si Lindsay ng sensasyon sa kanyang leeg, at sa pag-aakalang si Mary iyon, tumingin siya sa paligid ngunit walang tao sa tabi niya. Nang maglaon, sinabi ni David sa bida na ang taong ka-text ni Lindsay na si Tommy ay namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay noong nakaraang gabi na lubhang nakaapekto sa kanilang dalawa. Habang nagtitipon ng pamilya, biglang sinabi ni Mary na nakalimutan nilang maghanda ng hapunan para sa isang ginang. Sinubukan ni Lindsay na ipaliwanag na si Mary ay may imaginary friend na kausap niya sa gabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binasag ni Mary ang baso sa mukha ni Lindsay na ikinagulat ng lahat. Kinalaunan ay pinagsabihan ni David si Mary matapos makakita sa kanyang silid ng drawing ng nakabitin na tao. Nang gabing iyon, naramdaman ng bida na may sumusubok na magbukas sa pinto sa kanilang silid na ikinatakot niya. Para huminahon, pumunta siya sa banyo kung saan nagsimulang magpatay-sindi ang ilaw at nakaramdam siya ng presensya na sumusubok na buksan ang pinto ng banyo. Paglabas niya, napansin niya ang mga bakas ng paa sa sahig na nagudyok sa kanya na umakyat sa deck. Habang nasa deck ng bangka, narinig ng bida na may tumatawag sa kanyang pangalan at bigla siyang inatake. Sa kabutihang palad, dumating si Mike sa tamang oras upang iligtas siya. Nangangatog sa pangyayari, sinabi ni Sarah kay David na may mali at iminungkahi na dapat nilang pag-isipang bumalik. Gayunpaman, iginiit ni David na napakalayo nila sa baybayin upang bumalik kahit na gusto nila. Nang ipahayag ni Sarah ang kanyang paniniwala na ang bangka ay isinumpa, nagalit si David at galit na umalis pagkatapos siyang sigawan. Pagkatapos, pumasok ang bida sa silid ng mga bata ngunit nakarinig ng ingay sa kanyang likuran at nang siya ay lumingon, nakita niya na ang batang babaeng si Mary ay nawala. Bigla siyang inatake ng kalaban at nagising mula sa bangungot na sumisigaw. Agad siyang pinanatag ni David at di nagtagal, lumitaw si Mary na nagpakita ng sirang ngipin. Ipinagmalaki niya na tinulungan siya ng isang ginang na bunutin ito. Nang maglaon, tinanong ni Sarah si David kung nagkakaroon ba siya ng anumang mga panaginip, ngunit nananatili siyang tahimik at sinabi lamang na darating sila sa Hamilton sa susunod na umaga.
Parehong sinaliksik ni Sarah at David ang kasaysayan ng bangka at nalaman na ang mga dating may-ari nito ay misteryosong naglaho sa magkatulad na paglalakbay sa parehong destinasyon. Ito ay naging malinaw na ang bangka ay maaaring pinagmumultuhan ng espiritu ng mangkukulam na sumusubok na bawiin ang kanyang mga anak pagkatapos malunod. Sa pagpasok ng kanilang bangka sa Bermuda area, inutusan ni David si Mike na baguhin ang kanilang ruta. Pagkatapos ay pumunta siya sa ibaba ng deck upang makipag-usap kay Sarah, na nagpakita sa kanya ng ebidensyang nakalap niya, iginiit na tama ang sinabi ni Jay. Binanggit niya na hindi sila dapat pumunta dito dahil napag-alaman niya na pinapatay ng mangkukulam ang lahat ng naglalayag sa bangka at ngayon ay nasa panganib din sila. Sinabi ni David na binili niya ang bangka para sa kapakanan ng kanilang pamilya at gusto niyang mag-enjoy sila sa paggugol ng oras na magkasama. Ito ay humantong sa isa pang pagtatalo sa pagitan nila. Sa interogasyon, tinanong si Sarah kung bakit hindi na lang sila umalis sa bangka kung totoo ang lahat ng ito. Sumagot si Sarah na pinipigilan sila ng mangkukulam na gawin ito. Bumalik sa bangka, ipinaalam ni David kay Sarah na ang kanilang bangka ay patungo sa parehong destinasyon ng dating may-ari. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanila si Lindsay, na nagpahayag ng pag-aalala na tila may mali kay Mary. Nakita nila na si Mary ay ganap na malamig, na nag-joke kay David na turuan si Mike na magpadala ng tawag sa Mayday kapag hindi siya nakatanggap ng tugon. Pagkatapos ay pumunta si David sa itaas ng deck at natuklasan na ang mga layag ay nasira. Biglang inatake ni Mike si David, ngunit sumugod si Sarah para tulungan siya. Nagawa ni David na talunin si Mike, nawalan ng malay at ikinulong siya sa isa sa mga cabin. Kinabukasan, nalaman nila na sinabotahe ni Mike ang bangka sa pamamagitan ng pagsira sa mga layag, pag-alis ng tangke ng gasolina, at pagtatapon ng satellite phone sa dagat. Kinumpranta ni David si Mike na ibinunyag na naniniwala siyang siya at lahat ng mahal niya sa buhay ay pagmamayari na ngayon ng mangkukulam. Hinimok siya ni David na manatiling kalmado, ngunit iginiit ni Mike na dapat niyang sundin ang mga utos ng mangkukulam at nag-utos na palabasin siya at nagmungkahi pa na dapat pahintulutan ni David ang mangkukulam na lunurin sila. Habang naghahanda si David na ikarga ang kanyang flare gun, nakarinig siya ng ingay at pumunta siya para mag-imbestiga, nakakita ng anino sa tubig. Samantala, may nagbukas ng pinto sa cabin ni Mike, nagising si Lindsay at umakyat sa deck, at nagulat nang malaman na ito ay isang batang lalaki na nagngangalang Tommy. Sinimulan ni Lindsay na sundan si Tommy at pumunta sa tuktok na deck kung saan nakita niya si Tommy na nakatayo sa sulok. Hinikayat ni Tommy si Lindsay na magpakamatay at malapit na niyang gawin iyon nang makita siya ni David at sumugod siya upang kunin siya. Hindi nagtagal ay sumama sa kanila si Sarah at sabay nilang sinubukang akayin si Lindsay. Gayunpaman, biglang lumitaw si Mike at inatake si David. Nagising si Sarah na nakatali ang sarili at walang magawang nanonood habang itinapon ni Mike si David sa dagat. Naghanda siyang gawin iyon kay Sarah ngunit nagawa niyang palayain ang sarili at umakyat pabalik sa bangka. Bagamat inatake ni Sarah si Mike, mabilis siyang nang ibabaw. Biglang sumulpot si David, nabuhay pa, at pinaputukan si Mike ng baril, dahilan para mahulog si Mike sa tubig. Pagkatapos ay pumunta si Sarah sa ibaba ng deck upang hanapin ang kanyang mga anak, at sa wakas ay narinig niya ang boses ng mga ito mula sa cabin. Pinalaya niya sila at tinulungan silang magsuot ng life jacket bago sila ipinadala sa dagat habang minamaniobra ni David ang bangka. Bago makatakas si Sarah, inatake ng mangkukulam si David, pinatay siya. Sa isang desperadong hakbang, pinaputok ni Sarah ang flare gun sa mangkukulam na nagresulta sa pagsabog na sumira sa bangka. Nang maglaon, sinabi ni Sarah kay Detective Clarkson na siya ay tumilapon mula sa bangka at sinubukang hanapin ang kanyang mga anak ngunit masyado na siyang nanghihina. Napagpasyahan ni Detective Clarkson na si Sarah ay isang mamamatay tao at baliw na nag-utos na ihatid siya ng pulis. Habang sinusuri niya ang footage ng interogasyon, napansin ni Clarkson ang pagbabago ng video at napagtanto niyang sinapian si Sarah ng mangkukulam. Nakarinig ng ingay mula sa silid kung saan dinala si Sarah. Natuklasan ni Clarkson na ang opisyal na nag-escort sa kanya ay patay na at nalaman na nakatakas si Sarah sa bintana. Ang huling kuha ay nagpapakita na ang istasyon ng pulisya ay nilamon ng malakas na ulan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.